constant reminders kasi naman, Comelec, kailangan paulit-ulit talaga yan. Yes. Hindi nyo makukuha yan doon sa isang pag-post sa website ninyo o pag-post doon sa Facebook ninyo. Kailangan komprehensiba ang inyong information campaign. Parang masyado naman ninyo, masyado naman malaki na ang pagkukulang pagdating dito sa impormasyon. May tanong ako. Actually, tanong din ng mga netizen to na bakit daw, attorney, bakit daw ganito na lang palagi? Oo nga. Lagi bang, wala na ba talagang solusyon? Kasi ang pagkaalala ko nung panahon ko lang, ang sabi nila, ang solution yan, automated. Pero naging automated naman, wala naman nangyari. Parang ganun pa rin, same problem pa rin. Every election, nadagdagan pa. Nadagdagan kasi yung hindi pagbasa, yung mga vote counting machine-related problems, dagdag yan eh. Kasi yung mga flying voters, vote buying, the tale as old as time na siya. Pero itong may bago, nadagdagan tayo. Tapos ngayon, meron pang yung disenfranchisement, matagal na rin yung issue. Lalong-lalo na nung binago yung batas, yung 2 beses kang hindi makaboto sa national elections, ikaw po ay ma-inactive yung iyong file. So, isang tingin ko na shortcoming ng Comelec ay yung kakulangan sa kanilang information campaign. Every time na lang meron tayong eleksyon, mag-uulit ka pa. Halimbawa, nasan yung mga reminders ng Comelec? Sasabihin nila, nag-post naman kami sa website and so on. Hindi po ganun natatalo kayo ng mga social media Why don't you make use of social media? Not just yung magpo-post kayo dun sa site ninyo makipag-usap kayo dun sa mga vloggers. You can actually work with this. Ito yung example ng gobyerno na makakapag hand in hand, makapag-activity hand in hand with the private sector, pero parang hindi natin yata masyadong nakikita na nangyayaring ito. Alam niyo ba, sa isang live ko, in the past, siguro 1 week, ang ulit-ulit na tinatanong, ilan bang party list ang pwedeng iboto? Sipin ninyo, ganito kalapit or on election day may nagtatanong pa rin kung ilan ang pwedeng iboto. So, meron naman nakalagay doon sa balota, to be fair. Pero yung constant reminders kasi naman, Comelec, kailangan paulit-ulit talaga yan. Yes. Hindi nyo makukuha yan doon sa isang pag-post sa website ninyo o pag-post doon sa Facebook ninyo. Kailangan komprehensiba ang inyong information campaign. Parang masyado naman ninyo, masyado naman malaki na ang pagkukulang pagdating dito sa impormasyon. Tapos yung pagpapaalala ng mga hindi bumoboto in 2 national elections in a row. Alam nyo, marami rin dapat nag-reactivate doon sa period for reactivation and registration. Kukonti pa rin ang naka-comply. So yung iba hindi nila alam kung bakit nawala yung pangalan nila. Yung iba talagang nawala yung pangalan nila. So isa pa, wala masyadong impormasyon ang anong gagawin ng botante pag hindi nila mahanap ang pangalan nila. Kung sure na sure sila na nakaboto naman sila in at least 2 previous national elections, ano ang recourse nila? Walang nagsasabi sa kanila kung anong gagawin. In fact, walang nagsasabi sa Comelec kung anong gagawin kapag kunwari hindi binasa yung balota mo. Ano yun? Papaalisin ka na lang dun sa presinto, wala ka man lang hinahawakan. Pagkakatiwala mo na lang yung balota mo na somehow, some way, during the day, maipapabasa yan dun sa makina, sa vote counting machine. Ang daming gaps dun sa information, Comelec, pero nagagalit kayo pag merong isang nagsalita, katulad ni Attorney Harold Respicio, na nag-raise lang naman ang concern dun sa pagkakabit to the internet. Nagagalit sila. Yun ang problema kasi sa kanila Yung pag merong puna, instead na i-take yun, di ba, na parang makakatulong sa atin. Oo. Hindi I mean, halimbawa, ganda na sinabi ni attorney, yung mga vlogger sana, kinuha ninyo. Kasi ang tingin nyo sa vloggers, kalabang kagad. Correct. Bakit di kayo humingi ng budget dyan sa camera? Anyway, yung camera nga, dami nilang vloggers Diba? Na binabayaran para lang manira sa mga Duterte. Bakit di kayo humingi ng budget sa kanila para mas maganda itong eleksyon? Unless gusto nyo lang talagang hindi mabigyan ng impormasyon ng ating mga kababayan. Di ba? Ang dami pwedeng gawin.
Ayan na naman, may 3 taon na naman kayo magpe-prepare, ha? Baka last minute na naman ninyo, ano yan, tapos makakarinig. Ang dami nagagalit dito, yung mga netizens, sinasabi nga nila, etong si chairman, ang daming hanas sa media. Pero ngayon, puro naman palpak ang nakikita nila. O yun ang nakakairita doon, di ba? Parang, ano ba talaga? Ano ang ginagawa ninyo? Sang-ayon po ko dyan, no, sa information drive nila. Dapat ulit-ulitin talaga yun, attorney. Kasi may nakilala din po ko, no, may edad na siya, senior citizen na ata, ilang beses siya nakaboto, di ba? Pero higit isa pa din ang kanya binoboto na party list. Naalala ko, ay, isa lang pala, ganun mo siya. Ibig sabihin, hindi porket parang ina-assume natin na paulit-ulit ng halalan, isang instruction lang po natin, isang paalala lang natin, ay makukuha na po. Dapat mas lawakan pa natin, no? Lalo sa ating mga kababayan talaga na hindi ganun pa kataas, no, yung kanilang reach sa ating information. Kasi iba, lalo na hindi naman sila social media. Correct. Hindi sila updated talaga. Dapat sinasabi din nila sa atin, ilan ang mga balotang hindi nabasa. Correct. Ilan yung mga balota na under protest kasi hindi nagtugma yung resibo doon sa balota. O kaya iba yung lumabas doon sa yung maraming karamihan doon sa 46% ng mga reklamo that are related to the vote counting machines. Karamihan doon sa mga nagrereklamo doon ay iba ang binasa. So, anong ginagawa ng COMELEC? Again, hindi yan maliwanag. Ito ba ay considered na under protest? Ito ba ay isa-isa nilang ireresolba? Actually, dun sa rules nila, dapat nire-resolba yan. Doon mismo sa presinto. Kung hindi masaya yung botante, may option sila na iangat doon sa COMELEC yung kanilang reklamo. Pero hindi po natin nakikita na dinisseminate yung impormasyon ng mga magagawa ng mga botante kapag hindi maayos yung pagkabasa ng kanilang boto. Pag hindi kasi inasikaso yan ng COMELEC, ang tawag dyan, disenfranchisement. Binawian nila ng karapatan yung botante na makapag-cast ng kanilang boto at makount yung boto na yun. So, lalo-lalo na tsaka dapat transparent sila, ha? Ilan ba ito? Kasi bibilangin din natin, titingnan din natin, tayo mga botante, kung makaka-apekto ito dun sa final outcome. Paano kung may senador na natalo by, let's say, 46 votes, nag-count na kaagad yung mga hindi nabasa? Yes. Ang ganda nga na sinabi ng netizen, every 3 years na lang nga ang trabaho ninyo. Hindi nyo pa ayusin. Totoo naman, di ba? Yan ang isa sa talagang problema ng Pilipinas. Alam nyo, ang laking problema nito Kasi eleksyon ang maglalagay ng mga pinunong mamumuno sa Pilipinas. Tapos, doon pa lang sa proseso, palpak na, anong makikita natin na gobyerno magkakaroon tayo? Tapos, ang masama pa niya, ng ending niyan, sasabihin lang bukas ni Yusek Claire na everything is walang problema. Mga nagpapakalat niya, naninira lang at pasimulo lang ng mga Duterte. Ano na naman yan?